Hi, Sorban. Tawagin mo na lang akong Rene. Isa akong security guard sa isang sementeryo. At bilang security guard, tungkulin kong mag-ikot-ikot sa sementeryo para na rin sa seguridad. Kaya naman hindi ako nakaligtas sa mga kababalagan sa loob ng sementeryo. Dalawa kaming security guard. Ako ang nag-iikot at ang kasama ko naman ang nasa gate. Isang gabi, habang nag-iikot ako, tumunog bigla ang walkie-talkie ko. At mula ron, nagsalita ang isang bata. Nasa tansya ko, kaedaran lang ng anak ko. Ang akala ko nga nun pinagtitripan ako ng kasama ko. Kaya sinagot-sagot ko siya. Pagkaraan ng ilang saglit, narinig kong tumawa ang bata. Nasa ganong sitwasyon ako nang may kumalabit sa akin. Paglingon ko ay nakita ako ang kasamahan ko. Tinatawanan ako at sabi sino raw ang kausap ko sa walkie-talkie ko. Ako naman ay nagtaka, Sorban. Kasi ang akala ko, siya ang kausap ko. Sinabi ko yun sa kanya. Pero ang sabi niya, naka-charge pa raw umano ang walkie-talkie niya. Hindi ko na lang inisip yun. Dahil nga kung minsan malakas ang trip ng kasama ko. Iniwan din naman niya ako pagkatapos. Kaya napagpasyahan kong maglibot-libot. Ang naaalala ko ay nasa gitna ako ng mga nicho. Nang nakaamoy ako ng amoy sampagita. Patagal ng patagal ay palakas ng palakas ang amoy nun. Pero hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin at nagpatuloy na sa paglilibot. Inilibot-libot ko na lang ang ilaw ng flashlight ko. Pero sa likod ko, rinig na rinig kong may tumatakbo dahil sa malakas na yapak. Nang tumingin ako ay nakita kong may anino. Tumatakbo sa pagitan ng mga lapida at parang bulang nawala. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko at kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko para siguraduhin ang nakita. Bahagyang lumakas ang simoy ng hangin. Kaya nagtindigan na ang mga balahibo ko. Sa takot ko nun ay umalis na ako sa pwesto ko at pumunta sa guardhouse. Ikinuwento ko ang nakita ako sa kasamahan ko. Pero kagaya kanina ay tinawanan niya lang ako. Dahil doon sinuggest ko na lang na magpalit na kami ng pwesto. Ako sa guardhouse at siya nang magra-rounds. Mabuti na lang at pumayag siya. Wala naman akong naramdamang kakaiba nang ako na ang nasa guardhouse. Kaya napanatag ako. Pero sa sumunod na gabi, ay may nagparamdam na naman sa akin. Nagkakape kami noon ng kasama ko bago magsimulang magtrabaho. Pagkaraan ng ilang saglit, may narinig akong kumalabog na bagay sa loob. Pumasok naman ako para i-check yon at nakita ko ang logbook na nahulog sa lamesa. Pinulot ko yon, Sorban, at akmang ibabalik na sa pwesto niya. Nang makita kong sa likod nun, may nahawakan akong malagkit. Pagtingin ko ay nagulat ako dahil putik yon at animoy nakamarkang kamay na parang sa bata. Ipinagkibit balikat ko na lang at pinunasan na yon ng malinis na tela bago ibalik sa lamesa. Bandang alas 12, nakaupo lang ako sa may monoblock sa labas ng guardhouse. Papikit-pikit pa ako noon dahil kahit nakatatlong kape na ako ay hindi na yun umuubra. Nangakmang makukuha ko na ang tulog ko. Naramdaman ko ang malamig na pagbuga ng hangin sa tenga ko. Hindi pa ako nagmulat agad noon dahil nga sa antok na antok ako. Kaya ginawa ko, kinuskus ko na lang ang tenga ko. Nasa ganong sitwasyon ako nang may boses na nagsalita. Boses bata. Tinatanong niya kung anong oras na. Tiningnan ko naman ang relo ko at sinabi sa kanya ang oras. Pero bigla akong napabalikwas dahil parang narealize ko na wala naman kaming kasamang bata sa sementeryo. Pagtingin ko sa gilid ko kung saan doon mismo nagsalita ang bata, ay wala akong nakitang tao. Dahilan para ko maripas na ako ng takbo. Sumigaw-sigaw na ako nun sa sementeryo para hanapin ang kasama kong guard. Ramdam kong sobrang bigat ng likod ko.
na parang may nakasampa sa akin habang tumatakbo ako. Mabuti na lang talaga nakita ko agad ang kasama ko. Parang gulat na gulat din siya nang kinuwento ko ang nangyari. Hindi ko inaasahan ang isasagot niya sa akin, Sorban. Dahil sabi niya, nandito lang ako kanina at kakaalis ko lang. Nag-away pa kami noon dahil minulto na nga ako, ay pinipilit niya pang kasama niya ako. Ang ginawa na lang namin na natili kami sa guardhouse at nagpatugtog na lang ng Christian song. Maliban sa kaganapang nangyari sa akin, ikukwento ko na rin ang kaganapang na-experience ng kasamahan ko. Nang mag-isa pa lang siya sa sementeryo, ay tila may nakatingin daw sa kanya sa tuwing nagra-round siya. Meron yung isang beses, napadaan daw siya sa isang rebulto. Nang lalagpas na sana siya, ay naulinigan niyang tila may langit-ngit daw na nanggagaling sa likod niya. Pagtingin niya, yung rebulto daw ay nakatingin na sa kanya ng kakaiba. Tumindig daw ang mga balahibo niya na kahit rebulto yon ng isang anghel, kaya dali-dali siyang umalis. Sumunod, nakakarinig daw siya ng mga pag-uusap sa loob sa tuwing nasa guardhouse siya. Ang akala niya may nakapasok ng mga tao, pero sa tuwing titingnan niya para i-check, halos maikot na niya umano ang buong sementeryo ay wala siyang nakikitang tao. Tapos yung mga boses parang pinaglalaroan siya. Sa tuwing pupunta siya sa banda kung saan niya naririnig ang nag-uusap, ay lilipat din yun agad sa kabilang bahagi. Bigla rin daw may maliit na liwanag na lilitaw na lang. Kapag tinitignan niya, ilaw daw umano ng kandila. Nasindihan daw yon kahit hindi naman niya sinisindihan. Gusto na niyang umalis pagkatapos nun. Pero naisip niyang wala naman daw siyang mapagkukunan ng pera. Hanggang sa dumating nga ako. Akala niya medyo mababawasan ang kaba niya dahil may kasama siya. Pero pati rin daw ako ay hindi rin nakaligtas sa pagpaparamdam. 3 years na ako dito sa sementeryo at siya naman 5 years na. Pero hanggang ngayon narito pa rin kami. Kung minsan nasasanay na kami sa mga paramdam ng mga kaluluwa. Pero minsan hindi rin namin maiwasang matakot. Paano ba naman? Minsan may nararamdaman akong humihila sa paa ko. Hindi naman sila nananakit. Nagpapakita lang talaga at nagpaparamdam. Kaya tiniis ko na lang. Isa akong estudyante, Sorban. At sa tuwing uuwi ako, ay nadadaanan ko ang sementeryo. Hindi kalayuan ng bahay namin kaya naman naglalakad na lang ako sa tuwing uuwi. Dahilan para makaramdam ako ng kababalaghan sa tuwing napapadaan ako sa sementeryong yon. Sa tuwing naglalakad ako, ay nakakarinig ako ng mga yabag na parang sumasabay sa akin sa paglalakad. Sa tuwing lilingon ako, wala akong nakikitang tao. Pero kapag titigil ako sa paglalakad, titigil din siya. Meron din yung araw na may bumabato sa akin. Mga graba o di kaya maliliit na bato. Sa tuwing sinisipat ko naman kung sino ang nambabato, wala namang tao. Paulit-ulit yun. Gusto ko nang pasukin sana ang sementeryo pero natatakot naman ako. Naririnig ko rin minsan ang pagsitsit ng isang tao kapag nasa madilim na parte ako ng daan. Kaya ang ginagawa ko na lang, nilalagay ko ang headset ko at mabilis na naglalakad para lang makalayo. Isang gabi, 6:00 na ako nakauwi dahil sa may tinapos pa kaming school activities. Medyo may distansya pa ako sa sementeryo ay nagsimulang manlamig ang pakiramdam ko kahit na napakaalinsangan ng oras na yon. Pero kahit ganun ipinagpatuloy ko ang paglalakad hanggang sa makarating ako sa sementeryo. Bigla, parang mula sa peripheral vision ko, may nakita akong tao na naglalakad sa gilid ng sementeryo. At ilang saglit pa, may narinig na akong paghagulhol. Pigil na pigil ko ang sarili nun para hindi tumingin sa sementeryo. Pero isang iglap, saka ako na lang napagtantong nakatingin na ako sa mga pansyon. Dahil kasi yun sa naririnig kong malakas na pag-iyak ng isang babae.
Dahil may kaunting liwanag ng streetlight, ay nakita kong may nakaluhod na figura at iniiyakan ng isang pansyon. Nanatili ako sa kinatatayuan. Inobserbahan ko siya sa kadahilan ng hindi ko alam, Serban. Bigla unti-unti siyang tumingin sa akin at halos takasan ako ng kaluluwa ko dahil pulang-pula ang mga mata niya. Sa takot ko, dali-dali akong tumakbo kahit ramdam ko ang pangangatog ng tuhod ko. Ayoko nang dumaan doon pero wala akong choice. Hindi naman ako mayaman para mag-arkila ng tricycle. Kaya kagaya ng dati, doon na naman ako dumaan. Maaga pa noon, 4:30 siguro. Pumasok na ako noon dahil may kaganapang event sa school. Kakatapos lang umulan noon, kaya napakahamog pa ng paligid. Wala naman akong napakiramdamang kakaiba, kaya dumiretso lang ako sa paglalakad. Pero natigilan ako dahil sa mga hamog na parang may nabubuong figura doon. Parang nakatayo at hinihintay akong maglakad. Dahil doon hindi na ako dumiretso. Inunahan na kasi ako ng takot at imahinasyon ko at sa huli hindi na ako nakapasok. Palagi na akong sinusundo nun ni Mama sa tuwing ginagabi ako dahil nakuwento ko sa kanila ang experience ko. Isang gabi, papauwi kami nun ni Mama nang maramdaman ko na naman ang kakaibang lamig sa katawan ko. Sabi ni Mama, wag ko raw pansinin yun at magpatuloy na sa paglalakad. Pilit kong iwinawak siyang nararamdaman sa isip ko. Pero bigla, nakaramdam ako ng malamig na dampi ng palad sa balikat ko. Nakala ko si Mama, kaya sinisi ko pa si Mama nun. Dahil alam na nga niyang natatakot ako, ay bigla-bigla siyang nanghahawak. Tinaas niyang 2 supot na nasa kamay niya, tapos ay tinawanan ako. Paano raw niya ako hahawakan kung may supot sa kamay niya? Hindi na naging maganda ang pakiramdam ko nun, kaya minadali ko na siyang maglakad. Sa isang beses ay nanaginip ako. Nasa sementeryo daw ako, tapos ay naririnig ko ang boses ni Mama. Pagsunod ko sa kanya, nakita kong duguan ang mukha niya at nakahiga sa isang pansyon. Palaging ganun ang napapanaginipan ko, Serban. Kung hindi si Mama ay sarili ko naman ang nakikita ko. Gusto ko na ngang mag-transfer nun, pero ayaw naman ni Mama. Napapaisip nga ako, baka lapitin talaga ako ng mga multo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Robin. Isa akong dokumentarista o isang vlogger at mahilig akong mag-imbestiga, lalo na sa sementeryo. At aaminin ko, meron din akong naging karanasan tungkol sa mga multo. Ang unang naging experience ko ay nung napadpad ako sa isang sementeryo sa bayan namin. Oldest na yon, dahil yun ang unang sementeryo bago pa ipatayo ang sementeryo namin ngayon. Inaayos ko ang screen nun dahil sinesetup ko ang angle. Pero pagtingin ko sa screen ay puno na ng puting bilog yun. Kapag naman titingin ako sa bandang kinukuhanan ng kamera, ay wala naman akong nakikitang bilog. Hindi ko na lang yun masyadong binigyang pansin. Tapos after a minute, maayos na ang angle. Nang sinubukan kong mag-take, saka na naman nagsimulang magloko ang kamera ko, Serban. Yun bang nagfo-focus yung face detection ng kamera sa isang lapida? Partida, walang nakalagay na larawan ng nilibing doon. Pero nakafocus lang ang kamera doon. Dahilan para ma-delay na naman ang pagtitake ko. Ilang minuto ko na naman kasing inayos ang camera ko. Habang nagsasalita ako sa harap ng camera para ipakilala ang sementeryo, ay nakarinig ako ng pagtawa. Pero wala naman akong kasama sa loob ng sementeryo. Nakailang take na rin ako hanggang sa natapos ko. Pag-play ko ng video, nagtaka ako. Sa kalagitnaan ng video kasi, may sumingit na umiiyak na boses. At halos lahat ng take ko, lahat puro may sumusulpot na umiiyak. Sinuri ko ang settings ng camera, pero bigla na lang yung namatay kahit na full battery naman. Bigo tuloy akong umuwi
dahil nagloko na naman ang camera ko. Wala pa akong nakuhang magandang take. Kinabukasan, napagplanuhan namin ng pinsan kong bumalik doon. Kinuha ko na rin ang bago niyang camera para yun ang pang-testing. Ang unang tinake namin sa pinakabungad ng sementeryo. Binivideohan lang ako noon ng pinsan ko habang ako naman ay pinapakilala ang lugar. Nang bigla, tinigil niya ang shot. Lumapit siya sa akin ng namumutla at sinabing umalis na kami. Naninindig na raw kasi ang balahibo niya sa hindi malamang dahilan. Pero tumanggi ako. Sayang ang effort namin kung ngayon ay aalis kami. Labag man sa loob ng pinsan ko, Serban, ay pinagpatuloy namin ang take. Pagkatapos namin sa gate, pumunta kami sa lumang guardhouse. Tapos doon ay nag-practice na muna ako ng speech ko. Habang binabasa ko ang sasabihin at ang pinsan ko naman inaayos ang anggulo ng camera, nakarinig kami ng boses. Umalis daw kami. Paulit-ulit yun. Lumingon-lingon ako sa paligid para hanapin ang nagsalita, pero wala akong nakitang tao. Ang pinsan ko noon lumingon-lingon din. Halatang natatakot na. Maski ako, Serban, natatakot na rin. Pero hindi ko yun pinahalata. Sabi ko, tapusin na namin ng take tapos uuwi na kami. Nang magsimula na kami, hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko may nakatingin sa amin. Parang sa gilid ng mga mata ko may tao sa tabi ng malaking puno kung saan hindi kalayuan sa rebulto. Pasipat-sipat ako noon pero sa tuwing titignan ko ang lapida at sa taas noon ay krus lang naman. Pero hindi ko pa rin maiwasan ang pakiramdam kong kakaiba. Para kasing tao yung krus eh. Pagkatapos ng take namin ay umuwi na kami at saka namin pinanood ang video. Pero lahat ata, Serban, masasabi kong tama ang hinala kong may kakaiba talaga sa lumang sementeryo. Dahil ang unang shot na kung saan nasa gate ako, mula sa pinakagitna na kung saan may mangilan-ngilang lapida, nakatayo doon ang isang figura. Nakaputi tapos mahaba ang buhok. Hindi siya gumagalaw at para siyang nakatingin sa amin ng pinsan ko. Ang ikalawang take naman, yung babae nasa gilid ko na talaga. Nakatingin lang siya sa camera. Hindi kami halos makagalaw ng pinsan ko habang pinapanood ang clip na yon. Duguan kasi ang mukha ng babae. Tapos ang kaliwang mata niya ay wala. Nakangiti siya. Yung parang sa mga multong napapanood natin. Ganun na ganun ang itsura niya. May binubulong-bulong pa siya nun. At sigurado akong yun yung boses na nagsalitang umalis kami. Dahil parehong-pareho sila ng sinasabi. Ipinakita namin ng take kila mama. At maging sila hindi rin makapaniwala. Doon na naungkat ang kwento. Ang sabi ni Papa sa amin, may dating ginahasang babae doon. Dinala siya sa sementeryo at doon pinagsamantalahan at doon na rin pinatay. Kaya pala nilipat at gumawa ng bagong sementeryo dahil sa tuwing may bumibisita sa mga puntod, nagpaparamdam daw ang babae. Si Papa kinuwento na rin ang naging karanasan niya. Minsan lasing na lasing daw siya nang bisitahin niyang puntod ni Lola isang gabi. Doon daw siya nakatulog at nakarinig siya ng paghagulhol ng isang babae sa hindi kalayuan. Nang hagilapin niya kung nasaan yon, ay nakita niya raw ang babaeng nakayuko na mahaba ang buhok na umiiyak. Hinawakan pa nga niya sa balikat at para daw siyang nakahawak ng yelo dahil sa sobrang lamig ng babae. Lumingon daw nun yung babae at halos hindi na siya makagalaw sa kinatatayuan nang makita ang itsura nito. Duguan, luwang isang mata at nakangiti sa kanya. Nakma pa ata siyang sasakalin nun, mabuti na lang nakatakbo ang papa ko. Kaya sa pinakita naming clip ay parang bumalik din sa kanya ang naging karanasan niya. Dinilit na namin yung clip ng gabi ding yung Serban. Bala ko pa nga sanang ituloy ang pagbablog sa loob ng sementeryo kasi marami pang lugar ang hindi ko nakunan doon. Pero dahil sa nangyari, parang nadala na ako. Mapagpalang araw, Serban.
Ako nga po pala si Ivan. Isishare ko lang ang kaganapan nung minsang nag-inuman kami ng mga barkada ko sa hindi namin makakalimutang lugar, sa sementeryo. May usap-usapang may nagpapakita umanong black lady doon. Pero wala naman silang naipapakitang pruweba kung may katotohanan man yun. At kaya doon na rin namin napiling mag-inuman para mapatunayan kung totoo nga bang may multo doon. 5 kaming pumunta. 2 lalaki at 3 babae. Pero yung isang kasamahan naming tomboy, sabi niya may kakayahan siyang makakita ng elemento at kaluluwa. Pumunta kami bandang 9:00. Tahimik na ang paligid na tanging tunog na lang ng mga motorsiklo at sasakyan ang naririnig. Wala namang guard sa sementeryo kasi open area yon. Kumbaga may maliit lang na bakod at may mangilan-ngilang puno. Pinili namin sa pinakalikod dahil may mangilan-ngilang nagrorondang tanod. Sa taas ng medyo may kalakihang nicho kami pumuesto at kumasya naman kaming 5 ron, Serban. Nung magsimula kaming uminom, ay maayos naman. Ilaw na lang ng lighter ang ginamit namin para kahit papaano makita pa rin namin ang alak. Siguro nang makalahati na namin ng 4x4, nagsimula nang magkwento ang tomboy na kasama namin. Papalapit pa lang kami, nakita na niya ang black lady sa sementeryo na nakatingin sa amin sa may bungad pa lang. Nakasunod daw siya sa amin at pinapanood kami. Itinuro niya ang isang puno sa kung saan natatamaan ang ilaw ng streetlight. Naroon daw ang black lady, nakatingin sa amin. Hindi niya lang sinasabi dahil ayaw niyang matakot kami kanina. Maya-maya biglang humangin ng hindi naman kalakasan, pero sapat na rin para manindig ang mga balahibo ko, Serban. Pinagalitan siya ng isang kabarkada namin. Tumigil na raw siya. Ang sagot naman ng barkada naming tomboy ay totoo raw. Yung kaluluwa nga ng nichong kinauupuan namin ay nakatingin na raw at nasa ulunan lang ng nicho. Tinawanan ko na lang ang sinabi niya para ibaling ang kakaibang tensyon. Dahil ramdam ko na ang tama ng alak, sabi ko pa magparamdam siya. Nagtawanan kaming 4 pero ang tomboy na kasama namin hindi nagsasalita. Nang biglang parang may kumalabog sa loob ng nicho. Parang kinatok yung semento sa mismong kinauupuan ko. Ang ginawa ko, kinatok ko rin. Kahit na aaminin ko man, Serban, nakainom ako pero gustong gusto ko nang tumakbo. Napapakiramdaman ko na rin kasing may nakamasid sa amin. Nang bigla, may napakiramdaman akong malamig na haplos sa leeg ko. Hindi ko pinahalata at palihim lang na kinusot-kusot ang leeg ko. Pagkakuan, tumungga ako ng alak. Para kasing may nakadagan na sa likod ko. Pero nang sinasalin ko sa shot glass ang alak, namatay yung lighter na ilaw namin. Nagpanik na ako nun, maging ang mga kasama ko. Hanap na kami ng hanap sa lighter pero wala kaming nahanap. Nasa pwesto yun ng kaibigan naming tomboy. Pero dahil ata sa kakakapa namin ay nahulog ang lighter. Sa kakakapa ko, nakahawak ako ng magaspang at napakalamig na braso. Parang nakahawak lang din ako ng yelo. Tapos biglang may humawak din sa isang braso ko. Malamig na kamay na katulad ng nahawakan ko. Nagtindigan ang balahibo ko sa braso. Kaya sabi ko kung kaninong kamay yon, kung sino ang nakahawak sa kamay ko. Ang mga barkada ko isa-isang sinabi na wala naman daw silang nahahawakang kamay. Nakipagsagutan na ako. Ang ginawa ko, kinapa ko yung kamay, Serban. Masasabi kong parang may bukol-bukol. Tapos parang may bakal sa gaspang. Yung tomboy na barkada ko nagsalita. Tinanong ako, ano raw ba ang nararamdaman ko sa kamay? Pinaliwanag ko sa kanya, Serban, ang napakiramdaman ko. Bigla sumigaw na lang yung tomboy na barkada namin. Boses babae na. Ang sabi niya, ang itsura ng may-ari ng nichong ito ay nasunog. Sunog ang itsura. Sa takot namin, nagtatakbo na kami. Kapalang ako ng kapa sa madadaanan ko. Naiwan ko na rin ang isang pares ng tsinelas ko.
Hindi ko na alam kung nagkakasunod na kami ng mga barkada ko dahil naririnig ko sila sa ibang dako. Ang parang naging guide ko na lang ay yung ilaw ng street light. Sinundan ko yun hanggang sa nakarating ako sa labasan. Doon ako nasita ng mga tanod na nagroronda. Pinasok din nila ang loob ng sementeryo at paglabas nila kasama na nila ang 4 na barkada ko. Yung iba nagiiyakan, lalo na yung tomboy. Tuloy namulto na nga kami. Namulta pa kami dahil uminom kami sa sementeryo. Sa ngayon, sa tuwing nadadaanan namin ang sementeryo, natatawa na lang kami dahil sa pinagagawa namin. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Maraming salamat po sa pagbabasa nitong kwento ko. Sana po ay ma-narrate nyo ito sa channel nyo. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Magandang gabi po. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Ariana. Malayo ang ibang kabahayan sa amin pero may kapitbahay kaming halos bakod na lang ang nagsisilbing divider namin. Yun ay ang sementeryo, Sir Van. At palagi kaming may napapansin. Ang una, sa tuwing hapon, kapag nag-iigib ako ng panghugas ko ng pinggan sa may poso, ang poso nasa gilid lang ng sementeryo. Palagi akong may naririnig na mga yabag. Yun bang parang papalapit sa akin. Pero sa tuwing inaabangan ko kung sino, ay wala naman. Maski gabi man, naririnig din namin nila mama na tumataas baba yung poso na parang may gumagamit nun. Pero sa tuwing pinapasadahan ng ilaw ni Papa, ay titigil ang poso. At maya-maya ay tutuloy na naman yun sa pagtunog makalipas ang ilang minuto. Sabi lang ni Papa, wag na naming pansinin. May isang hapon, bandang 5:30. May kadiliman na ang paligid. Late na akong umuwi nun. Nang nasa daan na ako sa bungad ng sementeryo, narinig ko ang boses ni Mama na tinatawag ako. Hindi ko sana papansinin nung una. Akala ko kasi namamaling dinig lang ako. Pero inulit-ulit akong tinawag ni Mama. Umabot sa puntong umiiyak na yung boses niya. Dahil doon, imbis na umuwi, dumiretso ako sa may loob ng sementeryo. Hinanap ko kung saan nanggagaling ang boses. Pero sa tuwing malapit na ako, parang umaatras at palipat-lipat ang boses. Naikot ko ang buong sulok ng sementeryo hanggang sa nakarating ako sa may bakod. Nakita ko ang kapatid ko nun. Tinanong pa ako kung ano raw ang ginagawa ko doon. Sinabi ko sa kanyang hinahanap ko si Mama. Kita ko ang pagkunot ng noo ng kapatid ko at sumigaw siya. Mama siya ng Mama. Maya-maya lumabas si Mama. Natigilan ako sa akin na tatayuan at parang pinoproseso ko pa ang nangyari. Sinabi ko sa kanya ang narinig ko kanina. Hindi na nagsalita si Mama at kinawayan na lang akong umuwi na. Parang sa nangyari ay nadala na rin ako. Tuloy, Sir Van, hindi na ako pumupunta sa sementeryo. Isang araw, inutusan ako ni Mama na kumuha ng mga gulay sa garden niya. Ang garden niya pala nasa may gilid ng sementeryo, sa maliit na espasyo doon. Ayoko sana pero hindi ko naman ugaling tanggihan ng mama ko. Dumaan na lang ako sa gilid, sa shortcut. Habang naglalakad ako ay nagtitindigan ang mga balahibo ko. Palingon-lingon na rin ako sa likod ko. Pakiramdam ko may nakasunod at nakatingin sa akin. Pero sa tuwing titingin ako wala naman. Ganun lang ang ginagawa ko. Lingon, mamaya lakad, mamaya lingon na naman. Hanggang makarating sa gulayan ni Mama. Kumuha ako ng mangilan-ngilang gulay at pulot na ako ng pulot para makaalis agad. Hanggang sa nakita ako ng kapatid ko. Lumapit siya sa pwesto ko at tinanong kung may bisita ba raw kami. Sinagot ko siyang wala at sabi niya may nakita raw kasi siyang 2 bata na nakasunod pa sa akin kanina. Nasa tabi ko pa nga raw yung isa pero biglang umalis nang malapit na siya. Lumingon ako sa likod ko, Sir Van. Tapos sa gilid-gilid ko. Wala naman akong nakitang bata.
at mas lalong wala akong kasama kaninang papunta pa lang ako. Hindi ko pinahalata sa kapatid ko at tinawag na siya para umalis na. May isang beses may group work kami at sa bahay namin ginawa. May wifi kasi kami. Habang gumagawa kami ng group work, may mga narinig kaming nag-uusap mula sa loob ng bahay. Pero lilima lang kami nun dahil sila mama ay hindi pa umuwi. Ang akala ko sila mama, kaya nagpaalam muna ako para i-check. Paglabas ko sa labas, naroon pa rin yung nag-uusap. Pero hindi mismo sa bahay. Parang mula sa sementeryo. Mga siguro 3 sarba ng tansya ko sa mga nag-uusap. Pumasok na lang ako nun. Wala pa naman sila mama. Pinagsawalang bahala ako na lang. Baka kasi ang mga dumadaan lang sa kalsada yon. Pagkaraan ng ilang minuto, may sumigaw naman. Yun bang parang lasing? Ganun na ganun. Paulit-ulit. Hindi namin binigyan pansin ng mga kasama ko. Pero biglang may bumato sa may bubong namin. Akala ko nahulog lang na bunga. Pero paulit-ulit at sunod-sunod na. Medyo nakaramdam na ako ng inis. Kasi parang sinasadya na yon. Kaya lumabas na kami ng kasama ko. May kadiliman na rin sa labas ng oras na yon. Pero kita pa naman ng mga dumadaan. Sa may bakod, nakita ko ang isang figura ng tao. Hindi ko masyadong makita ang mukha pero nakatingin siya sa direksyon namin. Nagtatanong pa ang isang kasama ko kung sino daw yon. Pero hindi ko naman masagot. Kasi maski ako hindi ko rin kilala kung sino ang taong yon. Nasa ganong sitwasyon kami nang may nagsalita sa gilid namin. Pagtingin ko sila mama na pala kasama ang mga kapatid at papa ko. Tinanong niya ano daw ang ginagawa namin. Tinuro ko naman yung figurang nakatayo. Pero nagulat ako dahil pagtingin ko wala na siya doon. Sabi pa ng mga kasama ko, hindi rin daw nila nakita kung saan pumunta. Pumasok na lang kami sa loob pagkatapos. Doon na rin natulog ang mga kasama ko. Bandang 9:00 may kumatok ng paulit-ulit sa pintuan namin. Bubuksan na sana ng kapatid ko pero pinigilan siya ni mama. Pinabalik siya sa pagupo at hayaan na lang daw yon. Pagkaraan ng ilang saglit, tumigil din ang pagkatok. Sa nangyari, kinuwentuhan kami ni mama. Bukas daw ang third eye niya na talagang ikinagulat ko. Kasi sa loob ng mga taon, hindi ko alam na may ganong kakayahan si mama. At nakita niya rin ang taong tinitignan namin kanina. Hindi raw yung tao. Multo raw yun na sinasamantala kami. Marami rin siyang kinuwento tungkol sa sementeryo. Tuloy sa gabing yun, sa labas kami natulog kasama sila mama. Marami pang ibang paramdam ang mga multo sa sementeryo. Pero hanggang dito na lang muna siguro, Sarban. Sana ma-upload mo ang kwento ko. Itago muna lang ako sa pangalang Ramir. Isa akong lapida maker sa isang sementeryo dito sa amin. Sa sementeryo na rin ako kung minsan gumagawa ng lapida para nakasalansan na. Gusto ko lang ikwento yung experience ko nung minsang minulto ako. May one time na uuwi na sana ako. Pero kinonsulta ako ng kasama ko. Rush daw kasi yung order at bukas kukunin na. Inilahad niya na sa akin yung pangalan, pati yung paunang bayad, kaya pumayag na ako. 6:00 na ng gabi noon. Pero sabi ko sisimulan ko na muna yung paggawa para kinabukasan ma-finalize ko agad. Pumasok ako sa maliit na guardhouse kung saan nakasalansan yung mga gamit ko. Habang nasa pintuan pa lang ako, nahagip ko sa salamin na bintana sa tabi ng pinto na may parang glowing figure sa likuran ko na parang nakasunod. Paglingon ko, wala naman. Pagtingin ko ulit sa bintana, wala na rin yung glowing figure. Kaya pumasok na ako. Nung hinahanda ko na yung gamit para magsimula, nakaramdam ako ng kakaiba. Batikan akong humawak ng chisel, pero nung nanginginig yung kamay ko at nanunuot yung pawis sa noo ko, Sarban,
Samahan mo pa na wala namang amoy yung hangin na binubuga ng electric fan. Pero nakaamoy ako ng pinaghalong amoy sampagita at amoy formalin. Wala namang bulaklak ng sampagita sa loob at lalo nang wala ring formalin. Hindi ko na lang yun masyadong pinansin. Kaya ang ginawa ko, nag-face mask na lang ako. Tapos tinuloy ko yung trabaho. Nung nasa kalagitnaan ako ng paggawa, nakayuko ako kasi inaayos ko yung estilo ng lapida. Habang nag-uukit ako, nakaramdam ako ng malamig na haplos sa ulo ko. Yung parang may hangin na naglalaro sa buhok ko. At pakiramdam ko parang tumatayo yung buhok ko. Alam kong may kakaiba, Sir Van. Pero pinilit ko lang ipagkibit balikat yung nararamdaman ko. Mas importante kasing matapos ko yung ginagawa kaysa pansinin pa yung mga paramdam. Natapos ko naman yung pag-uukit at isusulat ko na lang sana yung pangalan ng kliyente. Hindi ko kabisado yung buong pangalan, kaya akmang i-check ko pa sa logbook. Pero bago ko pa mabuklat, may narinig akong pagbulong sa tenga ko. Buong pangalan yung sinabi niya, kaya naisulat ko. Tapos nung natapos ko ng isulat, saka ko lang napagtantong hindi ko pa pala na-check sa logbook kung tama ba yung sinulat ko. Binuklat ko yung logbook at laking gulat ko, Sir Van. Kasi yung pangalan na naisulat ko at yung pangalan sa logbook, iisa lang. Hindi ko alam kung paanong nangyaring tama lahat, pati middle initial tama. Sabi ko na lang sa sarili ko, uuwi na ako kasi sunod-sunod na yung kakaibang nangyayari. Paglabas ko sa sementeryo, may nakita akong lalaki. Nakabarong. Nakatingin sa akin. Normal lang naman yung tingin pero hindi ko alam kung bakit parang may kakaiba sa kanya. Tinanong ko kung anong kailangan niya pero hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya kaya sinara ko na lang yung gate. Mga alis na ako nang bigla siyang nagsalita. Tapos ko na raw ba yung lapida? Nagtaka ako sa inasta niya pero naisip ko baka siya yung nagpagawa sa akin ng lapida. Sinabi ko sa kanya na bukas ko na lang itutuloy kasi uuwi na sana ako. Pero nginitian niya lang ako. Yung creepy ng ngiti at umalis na siya. Sinigawan ko pa siya, Sir Van. Pero tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad at hindi na lumingon. Habang pauwi ako, hindi ko maiwasang mag-isip kung bakit ganun yung asta niya. Kinabukasan, tinuloy ko yung ginagawa. Mabuti na lang wala na rin akong naramdamang kakaiba. Bandang 9:00 ng umaga, may dumating na client. Dalawa silang babae. Akala ko nga lalaki yung magpapagawa kasi ang akala ko yung lalaking nakita ko kagabi, siya yung nagpagawa. Pero nalaman kong yung dalawang babae pala yung nagpagawa sa kasama ko. Maya-maya pa nagtanong sila sa akin kung gumagawa rin ba ako ng tarpaulin. Sabi ko yung asawa ko yung gumagawa. Pinakita nila sa akin yung larawan ng gagawa nila ng tarpaulin at nagimbal ako, Sir Van. Kasi yung lalaking nakita ko kagabi, siya rin yung lalaking nasa larawan. At yung pangalan ng ibinulong sa akin kagabi, pangalan niya rin pala. Kinuwento ko sa kanila yung nangyari at maski sila hindi makapaniwala. Kamamatay daw umano ng papa nila nung isang araw pa. Wala naman na akong kakaibang experience matapos ng Sir Van. May mga nagpapagawa pa rin ng lapida pero hindi nila ako minumulto. Sa isip ko baka nagkataon lang. Pero nakatatak sa akin yung gabing yon, Sir Van.